Here I am, the one that you love, asking for another day. Si Noven Belleza ang isa sa mga pinakahinangaan at pinakapinag-usapang singer na sumikat sa Pilipinas noong 2017. Mula sa pagiging simpleng magsasaka sa Negros Occidental, bigla siyang naging kilalang-kilala sa bansa matapos niyang mapanalunan ang kauna-unahang season ng Tawag ng Tanghalan sa It's Showtime. Marami ang naantig sa kanyang kwento dahil hindi lang talento ang dala niya, kundi tunay na hirap ng buhay at inspirasyon. Pero kasabay ng mabilis niyang pagsikat, ay ang mabilis ding pagkawala niya sa mainstream showbiz matapos siyang masangkot sa isang matinding kontrobersya na nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay. Bago pa man siya makilala sa telebisyon, si Noven Belleza ay lumaki sa Victoria City, Negros Occidental. Isa siyang simpleng probinsyanong bata na maagang namulat sa hirap ng buhay. Bata pa lang siya ay tumutulong na siya sa kanyang ama sa bukid. Nagtratrabaho siya sa mga palayan at tubuhan para makatulong sa pang-araw-araw nilang gastusin. Dahil sa kahirapan, hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral sa high school at mas pinili niyang magtrabaho para may maipakain sa pamilya at matulungan ang kanyang mga kapatid. Pero kahit mahirap ang buhay nila, hindi nawala kay Noven ang pagmamahal sa musika. Bata pa lang ay mahilig na siyang kumanta at sumali sa mga barangay singing contest sa kanilang probinsya. Dito nahasa ang kanyang boses at dito rin nagsimulang mapansin ang kanyang talento. Kahit walang formal voice training, natural ang kanyang galing sa pagkanta. Ang kanyang boses ay may lakas, emosyon at lalim na madaling tumatak sa mga tao. Bago pa siya sumali sa Tawag ng Tanghalan, sumubok muna siya sa ibang singing competitions tulad ng The Voice of the Philippines at Pilipinas Got Talent. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po, pero hindi siya sinuwerte ron. Hindi siya agad nabigyan ng malaking break, pero hindi siya sumuko. Patuloy pa rin siyang kumakanta sa mga lokal na competition habang nagtatrabaho bilang magsasaka sa Negros. Noong July 2016, dumating ang pinakamalaking oportunidad sa kanyang buhay nang sumali siya sa Tawag ng Tanghalan sa It's Showtime. Sa unang salang pa lang niya sa telebisyon, agad siyang napansin. Dahil sa kanyang simpleng aura at napakalakas na boses, mabilis siyang naging paborito ng mga manunood. Tinawag siya ng marami bilang boses ng masa dahil nakikita ng ordinaryong Pilipino ang kanilang sarili sa kanya. Sunod-sunod ang naging panalo ni Noven sa kompetisyon hanggang makarating siya sa semifinals at grand finals. Habang tumatagal, lalo siyang minahal ng publiko, hindi lang dahil magaling siyang kumanta, kundi dahil sa kanyang kwento bilang isang simpleng magsasaka na nangangarap makaahon sa hirap. Isa sa pinakatumatak niyang performance ang pagkanta ng Lupa nung finals, kung saan nakakuha siya ng standing ovation mula sa mga hurado. Kaya pilitin mong ika'y magbago habang may panahon ika'y magbago. Ramdam na ramdam kasi ng mga tao ang emosyon sa bawat linya ng kanyang kinakanta. Pero ang tunay na naging makasaysayang performance niya ay noong grand finals ng Tawag ng Tanghalan noong March 11, 2017. Sa huling yugto ng kompetisyon, kinanta niya ang Air Supply medley na binubuo ng The One That You Love, Now and Forever at Without You. Halos mabaliw ang audience sa sobrang ganda ng kanyang performance. Tumayo ang mga hurado at buong audience para bigyan siya ng standing ovation. Maging ang international duo na Air Supply ay napaabot ng pagbati matapos mapanood ang kanyang performance. Pagkatapos pagsamahin ang scores ng hurado at text votes ng publiko, nakakuha si Noven ng halos perpektong score na 99.96% na isa sa pinakamataas na marka sa kasaysayan ng local singing competitions sa Pilipinas. Tinalo niya sina Sam Mangubat at Froilan Canlas at opisyal siyang naging kauna-unahang grand champion ng Tawag ng Tanghalan. Dahil sa kanyang pagkapanalo, nakatanggap siya ng 2 milyong pisong cash prize, bahay at lupa, negosyo package at recording contract sa Star Music. Biglang nagbago ang kanyang buhay. Mula sa pagiging simpleng magsasaka, naging regular performer siya sa ASAP,
nagkaroon ng iba't ibang TV guestings at itinampok pa ang kanyang buhay sa Maalaala Mo Kaya. Noong 2017 rin ay inilabas niya ang kanyang debut album na Ako'y Sayo sa ilalim ng Star Music. Kasama sa album ang mga kantang Tumahan Ka Na, Ako'y Sayo at Nais Kong Ibalik. Nagkaroon siya ng mall tours, radio guestings at performances sa Wish 107.5 bus. Maraming fans ang naniwalang magiging isa siya sa pinakamalaking male balladeers ng bansa. Pero habang nasa rurok ng kasikatan si Noven, isang malaking kontrobersya ang biglang sumira sa kanyang imahe. Noong July 2017, ilang buwan matapos siyang manalo sa tawag ng tanghalan, inaresto siya sa Cebu City matapos siyang akusahan ng sexual assault ng isang 19 anyos na babae. Ayon sa ulat, nangyari umano ang insidente sa isang condominium unit sa Lahog, Cebu, kung saan siya pansamantalang nanunuluyan bilang guest performer sa concert ni Vice Ganda. Matapos ang kanyang performance sa concert, agad siyang inaresto ng mga pulis at nakulong. Nagulat ang publiko dahil biglaan at napakalaki ng issue. Marami ang nadismaya at maraming bumatikos sa kanya online. Ang dating imahe niyang simpleng mabait na magsasaka ay biglang nabahira ng kontrobersya. Kalaunan, ibinaba ang kaso mula rape patungong sexual assault. Nakapagpiyansa siya at pansamantalang nakalaya habang dinidinig ang kaso. Ngunit kahit nakalaya siya, sobrang laki na ng naging epekto nito sa kanyang career at mental health. Noong September 2017, tuluyan ding ibinasura ng korte ang kaso matapos bawiin ng complainant ang reklamo. Ayon kay Noven, wala raw naganap na settlement o bayaran para madismiss ang kaso at gusto pa raw niyang ituloy ang paglilitis para tuluyang malinis ang kanyang pangalan. Pagkatapos madismiss ang kaso, sinubukan pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang singing career. Itinuloy ng Star Music ang kanyang album launch at muli siyang nag-perform sa iba't ibang shows. Nakasama pa siya sa TNT All-Star Showdown Concert sa Araneta Coliseum noong 2018 at naglabas pa ng ilang digital singles sa mga sumunod na taon. Pero kahit tuloy ang kanyang career noon, hindi na naibalik ang dating lakas ng kanyang kasikatan. Habang tumatagal, mas pinili niyang lumayo sa magulong mundo ng showbiz at bumalik sa probinsya. Sa kasalukuyan, si Noven Belleza ay namumuhay ng pribado sa Negros Occidental kasama ang kanyang pamilya. Ginamit niya ang kanyang mga napanalunang pera para bumili ng sariling lupang sakahan. Kung dati ay ordinaryong magsasaka lamang siya, ngayon ay isa na siyang farm owner na nangangasiwa ng sarili nilang lupain. Paminsan-minsan ay tumatanggap pa rin siya ng singing gigs sa mga fiesta, festivals at provincial shows. Patuloy pa rin siyang kumakanta dahil hindi naman nawala ang kanyang talento. Kapag may local events sa Visayas, madalas pa rin siyang iniimbitahan bilang performer. Marami ang nanghihinayang sa naging takbo ng kanyang showbiz career dahil naniniwala ang karamihan na sobrang laki pa sana ng mararating niya sa industriya. Pero para kay Noven, mukhang mas pinili niya ang tahimik at simpleng buhay kasama ang kanyang pamilya kaysa sa magulo at mapanghusgang mundo ng showbiz. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nananatiling isa si Noven Belleza sa pinakatumatak na kampeon ng tawag ng tanghalan. Mula sa pagiging simpleng magsasaka hanggang sa pagiging pambansang singer, ipinakita ng kanyang kwento kung gaano kabilis magbago ang buhay. At kahit tahimik na siya ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ng marami ang kanyang natatanging boses.